Kasabay nga po ng pagdalo ng mga malalaking kontraktor sa Senate Blue Ribbon Committee hearing ukol sa mga maanumalyang flood control projects, sunod-sunod ang mga ito na sumalang sa mga serye ng pagtatanong ng mga senador. Sa pagtatanong ni Senator Jinggoy Estrada sa bilyonaryong kontraktor na si Sara Diskaya, inisa-isa nito ang mga kumpanya na umano'y pag-aari ng kanilang pamilya. Bagamat noong una ay tumanggi pa ang bilyonaryong kontraktor, tuluyan din itong umamin na ang siyam na malalaking construction firm ay pag-aari ng kanyang pamilya. Kabilang dito ang St. Gerard Construction, ang St. Timothy Construction Corporation, Alpha and Omega at iba pang malalaking kumpanya. Ang mga ito ay pawang nakapagbulsa ng malalaking kontrata para makapagtayo ng mga flood control infrastructure projects. Umamin din si Diskaya na may ilang pagkakataon kung saan magkakasabay na nagpapadala ng bid ang kanyang mga kumpanya para sa iisang proyekto, bagay na tinukoy naman ng mga senador bilang bidding-bidingan. Kaugnay niyan, narito pa ang mga karagdagan pong naging interpelasyon sa pagitan po nila Senator Jinggoy Estrada at ng government contractor na si Sara Diskaya. You own 9 companies, namely St. Gerard, St. Timothy, Alpha and Omega, Elite General Contractor and Development Corporation, St. Matthew, Great Pacific Builders, YPR General Contractor, Amethyst Horizon Builders, and Waymaker OPC. Am I correct? Yes po. Hanggang ngayon, up to now, you own these 9 construction companies? Yes po. All right. Tinanong din ni Senator Jinggoy Estrada ang bilyonaryong negosyante kung magkano ang ibinibigay niyang porsyento sa mga Department of Public Works and Highways official sa tuwing nakakakuha ang kanyang mga kumpanya ng kontrata sa gobyerno ng Pilipinas. Dito ay nanindigan ang kontraktor na hindi siya nagbibigay ng anumang kickback o porsyento sa naturang ahensya. Katwiran ni Diskaya, hindi siya ang nakikipagtransaksyon sa mga pinapasok na kontrata ng kanyang mga kumpanya. Binalaan naman ni Senator Estrada ang naturang negosyante na kung mapapatunayang nagsisinungaling siya ay maaari siyang makulong dahil siya ay nanumpa bago nagsalita sa Senate hearing. Pero ayon naman kay Diskaya, hindi nagbibigay ng anumang porsyento o kickback ang kanyang kumpanya. Bagkos ay idinadaan ang mga ito sa legal na proseso. Kano binibigay mong porsyento o advance sa mga DPWH para mabigyan ka ng proyekto? Wala po ako binibigyan sa DPWH po. Baka may ipakita ako sulat sa'yo. Umamin ka na. Wala po ako talagang... Kasi hindi po ako nakikipag-transact with the DPWH. At the end of the day, pag nagsinungaling ka, ipapakita ko yung sulat. Minimum mo. Di ba umabot hanggang 40%? Wala po ako... Sa DPWH, wala po akong Sige. kausap talaga. Sige, I will take your word for it. Pagka meron ako nilabas sa'yo mamaya. Okay? Mag-isip-isip ka. Hindi ako nagbibiro. Inusisa rin ng mga senador ang umano'y labis na pagyaman ng pamilya Diskaya kasunod ng pagpasok bilang government contractor. Iginiit ni Sara Diskaya, 23 taon nang nangungontrata ang St. Gerard Construction na kanyang pinamumunuan. Nanindigan siyang sa loob ng 23 taon at sa pagpupursige ng kanyang pamilya ay tiyakan niya namang lalago ang pondo ng kumpanya. Kwento pa ng Diskaya matriarch na taong 2016 noong nagsimula silang makipagbid sa mga flood control projects sa bansa hanggang sa tuluyan ng dumami nga ang kanilang naibubulsang kontrata. Narito naman ang bahagi ng pagtatanong ni Senator Vic Soto kay government contractor Sara Diskaya. Ikwento nyo sa amin yung mga napanood namin sa inyo sa television na sinasabi ninyo. Kailan po kayo unang nagkaroon ay kumita ng bilyon sa construction industry? Anong taon po yun? Billion po. Opo. Kwento nung, narinig po namin sa television, sinasabi nyo sa interview nyo dahil tinanong kayo kung anong naging gateway para gumanda ang buhay nyo. Sabi nyo kayo hindi naman nakakaangat nung araw. What year would you say that you were able to engage or be able to get projects from the DPWH for flood control projects? What year? Yun nga po, nag-start kami makakuha ng pailan-ilan, pero 2016 po onwards.
Rin po yan ng mga naging kaganapan po sa sinagawa pong pagdinig dyan sa may Senado, may kaugnayan pa rin po sa mga umano'y flood control projects sa ating bansa. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.